Paano kung plinano mo lang naman maghigante sa mga taong dahilan ng pagkawala ng isa sa miyembro ng pamilya nyo? Pero hindi mo aakalaing matutuklasan mo ang napakadilim nilang sekreto at magiging dahilan pa ng pagkapahamak ng sarili mong buhay. Itutuloy mo pa ba? Ako si Trina, 22 years old, at 7 years na ang nakalipas nung iniwan kami ng half-sister ko. Nagtrabaho siya sa isang mag-asawa na minaltrato siya. Hanggang bangkay na lang siyang inuwi sa bahay. Kasabay ng kabaong niya, inabot sa amin na mag-asawang 10,000 piso. Bayad daw. Para hindi na raw kami magsampa ng kaso. Para raw sa ikatatahimik ng lahat. Laking probinsya kami. Isang kahig, isang tuka. Walang matinong trabaho ang tatay ko. Kaya kahit gustong gusto namin ipaglaban ang pagkawala ng ate ko, nilunok namin ang galit. Tinanggap namin ang pera. Pero mula nun, wala na akong ibang iniisip kundi ang araw na makakaharap ko ang mga tao may gawa nun sa kanya. 2 taon siya nagtrabaho bilang katulong sa mag-asawang yun. Sa loob ng 2 taon, wala pang 10 beses kami nagkausap. Hindi siya umuwi, hindi nagbabakasyon. Pero buwan-buwan, tuloy-tuloy ang pagpapadala ng pera. Hanggang isang araw, inuwi na lang siyang wala ng buhay. 7 years kong dinalang galit na yun. Hanggang sa maisip ko na kung hindi ko kayang bigyan ng oras ang pag-aaral ko, baka kaya kong bigyan ng oras ang paghihigante para sa ate ko. May isang matandang babae na siya ang nagrekomenda noon sa ate ko dun sa mag-asawa. Siya rin ang may contact sa kanila. Kaya nung humingi ako ng tulong, pumayag sila kagad. Kahit wala akong IDs, kahit wala akong papeles. Doon pa lang, alam ko may kapalit na pabor yun. Pagdating ko sa bahay nila, agad ko naramdaman ng bigat. Malaki ang bahay, tahimik. Sobrang tahimik. Pero wala ni isang katulong. Maayos ang pakikitungo nila sa akin nung unang araw. Pinagluto pa nila ako. Mga palangiti. Parang ang babait. Binigyan nila ako ng kwartong maliit. Masikip. Punong-puno ng lumang gamit. Parang dating bodega. Tinanggap ko. Hindi naman ako nandun para magbakasyon. Unang gabi, mahimbing ang tulog ko. Pagkagising ko, nakalak ang pinto mula sa labas. Kinabahan ako. Katok ako ng katok. Biglang bumukas ang pinto. Ang asawang lalaki. Humingi ng pasensya. Nakalimutan lang daw niya na may natutulog na pala roon. Bodega daw kasi ang dating kwarto. Tumawa siya. Pero hindi ako natawa. Natakot? Oo. Sa unang araw ng trabaho ko, bungad agad ang kusinang sobrang kalat. Kalat-kalat ang asin, asukal sa sahig. Parang may mga batang naglaro. Pero wala akong narinig na bata. Tanghalian nun, hindi nila ako pinagluto. Bumili na lang daw ako sa karinderya. Tansyado daw kasi nila yung niluluto nila para sa kanilang 2 lang. May isang bilin sila na paulit-ulit. Wag na wag daw akong aakyat sa attic. Ang asawang lalaki lang daw ang pwede. Na kahit ang asawa niyang babae, bawal. Doon nagsimulang pumasok sa isip ko na may tinatago ba sila? At mukhang hindi yun maliit na sekreto lang. Habang tumatagal, unti-unti ko nararamdaman ang pagmamaltrato. Hindi biglaan, hindi lantaran. Kinukulong nila ako sa kwarto, pagkontrol sa oras ng pagkain, pagbabantay sa kilos ko. Tiniis ko lahat kasi ang plano ko lang naman, aakitin ko ang asawang lalaki. Kapag hawak ko na siya sa mga kamay ko, kapag napasunod ko na, doon magsisimula ang pagbagsak ng buhay mag-asawa nila. Pero bago pa man mangyari yun,
may na-discover ako na dahilan kung bakit hindi ko natuloy ang plano ko. Tuwing umaakit ang asawang lalaki sa atik, may dala siyang pagkain. Isang araw, palihim kong sinundan ng asawang lalaki paakyat ng atik. Sumilip ako. At sa sandaling bumukas ang pinto, nakita ko siya. Isang babaeng mestisa, halos kaedad ko. Maputla, tahimik. Nung napatingin siya sa akin, parang may gustong isubong ang mga mata niya. Tumakbo ako pababa at nagkunwaring walang nakita. Pero araw-araw na akong sumisilip. Ang asawang babae, parang walang alam. Dahil pagbaba ng asawa niya galing atik, naglalambingan pa sila. Hanggang sa isang hapon, sakto wala ang asawang lalaki. Tsumempo ako at sinabi ko sa asawang babae ang nakita ko. Baka sakaling kapag nalaman niya ang sekreto ng asawa, magkasira na sila at hindi ko na kailangan pang akitin siya. Sabi ko, may nakita akong mistisang babae sa kwarto sa atik. At kung alam ba niya ang tungkol dun. Pero hindi siya sumagot. Walang kahit anong reaksyon. Dumiretso lang siya sa kusina para magluto. Na parang wala siyang narinig sa sinabi ko. Noong gabi, matutulog na lang sana ako. Bigla siyang may dinalang bata sa kwarto ko. Batang mestisa. Mga 3 years old na siguro. Sabi niya, "Ganito ba? Ganito ba kamestisang nakita mo?" Doon ako napaisip at natakot na mukhang katapusan ko na. Na hindi na ako makakalabas ng bahay kailanman. Mukhang malaking sekreto nila mag-asawa ang babaeng nasa atik. At nalaman niya na alam ko na ang sekreto nila. Simula nun, mas madalas na akong ikulong. Lalabas lang ako para maglinis. May mga gabing may naririnig akong maraming boses. Babae, lalaki, matatanda. Pero wala akong nakikita. Isang araw nakalabas ako at dumiretso sa barangay. Nagtanong-tanong ako kung may mga nag-report na ba noon tungkol sa nawawalang mestisang babae. Wala daw. Walang nagrereklamo, walang nawawala. Pero may bulong-bulungang bentahan daw ng mga mestiso at mestisang sanggol sa mga mag-asawang hindi magkaanak. Hindi daw nila mahuli dahil wala naman daw nagrereklamo. Baka daw kwentong barbero lang. Pagbalik ko sa bahay, galit na galit ang mag-asawa. Ang tagal ko daw, bibili lang naman daw ng tanghalian. 2 linggo akong ikinulong. Tubig at tira-tirang pagkain na ang inaabot sa akin. Doon ko na-realize na mali ang laban na pinasok ko. Nakatakas ako isang gabi. May bisita sila at nakalimutan nila akong ikulong ulit. Umuwi ako na may 500 piso at kaunting damit. Akala ko tapos na. Hindi pa pala. Isang araw, dumating sa bahay namin ang matandang babae na nagdala sa akin sa mag-asawa na yun. Tahimik siyang umiti at sinabi, kung magsusumbong daw ako, hindi lang daw yung mag-asawa makakabangga ko. Malaking grupo daw sila. Bago siya umalis, bumulong siya ng isang bagay na hanggang ngayon, hindi ako pinapatulog. Alam na mag-asawa kung sino ka. Alam na nila kung saan ka nakatira. Pinapasundan ka na nila. Oo nga pala, hindi ko nabanggit. Yung matandang babae na yun, bigla ko na lang nakita na may anak pala siyang mistisong lalaki. Mga 3 years old na. At ang half-sister ko, mistisa rin. Half Australian siya. Hindi kaya mantik na rin siya maging biktima na mag-asawa? Ano kaya ang pinaplano nila sa mga mistisang babae? Bakit yung matandang babae bigla siya nagkaanak ng mistiso? Konektado kaya siya sa sekreto ng mag-asawa?
Planado ba nila ang pagpapadala niya sa ate ko? Sa mag-asawang yon?